Okay. All signs. Ito yung gabay ninyo. General energies ang babasahin ko and love reading. Okay? Starte Aries. Pero timeless reading to kung hindi nyo man to mapanood ng October 18 to 24 ay valid pa rin tong reading ko. Okay? Para sa iyong general energies, ang ganda. Short reading lang to Nine of Cups. Wow! So nakikita ko, magiging happy ka. Itong next 7 days na ito. October 18 to 24. Or kung kailan mo mamapanood to, ayan. Meron ditong something, I think parang success, no? Parang natupad yung gusto mo. Nangyari yung gusto mo, nakuha mo yung gusto mo dito. Ito ay sign na ikaw ay very satisfied, very happy, kontento sa kung ano mang result yan or kung ano mang ganap meron. Okay? Ito ay wish come true card by the way, kaya ito ay magandang sign. No? Kung meron kayong hinihintay na balita, hinihintay mangyari. Sa love life mo, Aries, 7 of Wands reversed. By the way, mga zodiac signs na meron dito, water. Water tsaka fire. Cancer, Scorpio, Pisces sa water. Kung di nyo alam yung water, fire, Aries, Leo, Sagittarius. Alam mo, parang ayaw na nito Ayaw na mag-continue. Or ayaw nang, hindi na buo yung loob or decidido na ilaban pa. Or ipilit pa. Okay? Pwedeng magkabaliktaran yung nababanggit ko. Energy mo, energy ng person mo, ha? So, yan. Nakuha kong energy for you, Aries. Taurus, ito yung reading mo. Petsang ilalagay ko dito, October 18 to 24. Pero ito ay timeless reading kahit kailan makarating sa'yo itong reading ko. General energies and love reading na maiksi. Okay? Okay, Hierophant is Taurus energy. Pwedeng ikaw to or another Taurus, no? Tapos meron kang fire sign dito, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, ikaw ba ay isang leader? Ikaw ba isang pastor? Ikaw ba isang educator? Or a mentor? Kasi ito ay card ng mentor para sa akin. Pero this is also a sign ng wisdom or panibagong knowledge na paparating sa iyo, maaari mong ma-receive, no? Could be someone na maaaring makatulong sa iyo sa situation mo, like magbibigay siya ng payo or mentor nga, kagaya nga nung binabanggit ko. Pwedeng ito ay new learnings or literal na pag-aaral uli, like magbabalik eskwela ka, masteral, etc. Pwede rin naman itong spiritual level up, no? Sometimes ito ay also related sa iyong mga prinsipyo, upbringing, culture, religion, mga paniniwala mo, values mo. Okay? Ito ay pagle-level up spiritually at ng kamalayan mo So, ito, pwedeng meron lang something dito na maaaring magiging malaking lesson para sa iyo or kapupulutan mo ng wisdom or panibagong kaalaman. Okay? Or something na kailangan mo pang aralin, matutunan, no? Pero nakikita ko is nag-elevate yung iyong kamalayan Ayan may hagdan diyan. Ito yung path patungo sa
yung best version ng ikaw, spiritually, intellectually. Okay? If you're, aiming for a job, no, parang ang sinasabi dito, ang path mo is, ikaw ay pwedeng isang maging spiritual leader, or educator, no, or maging mentor. Yun nga binabanggit ko kanina. Sa love life mo naman, nakikita ko dito is nawawalan na ng gana, nawawalan na ng passion, nawawalan na ng physical touch, no? Pwedeng hindi na kayo active ng person mo, hindi na kayo nagchuchuk-tsakan, wala nang mga physical, whatever, nawawala na init, yung gana, no? So, yun yung kailangan ninyong i-work out. Whether ikaw yung nawawalan ng gana o siya o pareho kayo, hindi ko alam. Oh, parang ano to eh. Or pwedeng hindi na satisfied, hindi makontento, naghahanap na ng iba. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko for you, Taurus. Hello, Gemini. Ito yung reading mo for October 18 to 24. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, lahat naman ng reading ko ay timeless. Hindi yan mag-e-expire. Perfect timing kung kailan makarating sa yung reading. Okay, general energies tsaka love life energy mo. Yung titignan natin dito, maiksing reading lang. Meron ka ditong Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, tsaka water, no? Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, ang ganda. Ang ganda na energies mo. Sa bottom ng deck mo rin, meron kang Judgment, no? Merong pagtatapos dito, Gemini, dito sa Judgment mo. I don't know. Pwede rin may revival dito eh. Parang nafe-feel ko dito is nagle-level up ka. Tapos everything is perfect timing, in harmony, no? Parang nakasync lahat eh. So nakikita ko dito is success, happiness, completion, fulfillment, masayang pamilya, masayang relationship, masayang ikaw. Overall, positive yung mga energies mo. Na nakikita ko dito with the Ace of Swords is breakthrough. Ano man itong pinagdadaanan mo or pagdadaanan mo is masosolve mo yung mga problema mo, magkakaroon ng magandang outcome, happy, successful outcome, no? Ang nakikita ko rin dito is, meron ka something na ma-unlock, like a new skill, a new knowledge, meron kang bagong matututunan, meron ding mga bagong ideas na paparating sa'yo. Nakikita ko na magiging very, wise ka, analytic, no? Sa pag-solve strategic ng problema mo. So, meron dito something na yun yung idea na magiging pinakasagot sa lahat eh. Makakapagbukas ng opportunity sa'yo, makakasolve ng problema mo. Ngayon, pagdating sa love life, ang ganda, you have the Ten of Cups, masayang pamilya, masayang relationship, couple man kayo, pamilya, nakikita ko, everything is in harmony. Kung nagkaroon kayo ng problema, ibig sabihin nito, magkakabalikan, mabubuo uli ang pamilya, ang relationship, no? Ito na yung period na tapos na yung mga problema sa pamilya nyo or nalagpasan nyo ni problema, krisis ninyo sa pagiging couple. Okay? Ito rin ay sign ng pagpapamilya, pagpapakasal. Kung gusto mo na, nakikita ko pwedeng sign ng mayroong bagong baby na paparating, no? Sign ng union, pagpapakasal, engagement, pwede rin naman. Basta nakikita ko lang is magiging happy ka sa mga susunod na panahon with this person or kayong pamilya. Meron din something dito about sa family ninyo or sa inyong dalawang couple na matutupad. Okay? Cancer, ito na yung reading mo for October 18 to 24. Pero timeless reading to kahit kailan naman makarating sa'yo to. Kung kailan makarating sa'yo to, yun yung perfect timing na ma-receive mo, marinig mo yung mga messages dito.
General energy, saka love life energy, maiksing reading lang. Okay? So, meron ka ditong swords, devil card, tsaka wands. Ito ay air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede may Capricorn, pwede rin namang may fire, Aries, Leo, or Sagittarius, no? So, ang lakas ng energy dito ng pagiging stuck. Ang lakas ng energy dito na parang feeling weak, feeling helpless, feeling desperate dun sa situation niya. Ito kasi kailangan mo ng tapang eh. Kailangan mong maniwala eh na kaya mong kumawala din sa situation mo, which is yun naman ang indication ng devil card. So, nakikita ko rito, ikaw ay makakalaya na ano man itong naging restricting situation na to, whether itong pagkakapako mo dyan, pagkaka-stuck mo dyan is either caused by you or other circumstances in career or in love life, no? Kasi nakikita ko, makakalaya ka na eh. Matatapos na yung pagiging obsessed mo dyan, pagiging stuck mo dyan, sa career mo man yan or sa love life mo. Toxic man yan na trabaho, employer, toxic na katrabaho, toxic na relationship. Ayun eh, tapos na yung devil card eh. Unti-unti mo nang, maile-let go. Unti-unti mo nang maaalisan yung situation na yan. No? So ito ay positive. Kung ako tatanungin. Kailangan mo lang kasing i-explore yung other possibilities na wag kang maging, kumbaga, wag mong limitahan. Ikaw mismo yung naglilimita sa sarili mo eh. Okay? Pero nakikita ko nga, huhupa ito. Kung love life to, toxic connection, kung kalokohan lang to, infatuation, hindi siya totoo, no? May expose yung katotohanan dito kung fake itong kung hindi talaga love yan, alam mo yun. Or kung halimbawa, naging toxic man yan, na-attach ka man dyan, na-obsess ka dyan, no? Makakalaya ka na dyan eh. This is breaking free from an attachment or an addiction. And ganun, itong sa mo nga lang, career mo, sa general energies mo, pwedeng stuck ka pa rin dun. But eventually, yung next card mo kasi is freedom. No? Kaya nakikita ko, matatapos din naman yung period na yun eh. Mangyayari yung once na ma-figure out mo na may ibang way out dun sa situation mo. Pagdating doon sa general energies. Pero pagdating doon sa love life, nakikita ko na humuhupa na yan. Okay? Ito naman advice na huwag kang magpa-apekto sa protect mo yung energy mo. Huwag kang magpa-apekto sa mga anything toxic, negative sa paligid mo, tao man yung situation, no? Kailangan mo maging focused. Kailangan mo actually kailangan mo exert yung sarili mo dito eh. Meron kang something dito na kailangan mo ipaglaban. Okay? Leo. Ito yung reading mo for October 18 to 24. Maiksing reading lang. General energies saka love life. Love life na reading maiksi lang. Pero itong petsa na binanggit ko, kahit lumipas yan, timeless reading din naman ito kung kailan man makarating sa iyo to. Okay? Emperor is Aries energy. Meron ka ring Three of Cups, water energy. So, meron ding Cancer, Scorpio, Pisces, or Taurus, Virgo, Capricorn sa bottom ng deck mo. Okay. Leo, pagdating sa general energies mo, nakikita ko naman na wala ka naman dapat ipag-alala kasi mukhang you are in control. Pagdating dito sa situation, actually mukhang kaya mo naman. Confident ka naman, no? Kaya mong i-handle yan, yun lang yung nafe-feel ko. Although nasa sense ko lang, kailangan maging strategic ka.
kailangan na yung bearing hindi mawawala. Kasi ikaw ang ikaw ang in charge dito eh. I think this is pwedeng promotion or responsibility. Something na ikaw yung mag-handle, ikaw mag-iisip, ikaw mag-i-implement, ikaw mag-i-initiate, ikaw magpapatakbo. So, kailangan dapat ikaw ay nararapat, fit, alam mo yung gagawin mo. Sometimes ito ay may kinalaman sa fatherhood or someone who is in charge, like a role model or leader, public figure, someone who is pwedeng kilala, may position, alam mo yun, may reputation. Okay, basta itong card na to, you're the boss. Wala dapat ipag-alala dyan. Okay, baka mamaya ito na yung tina-target mong position like promotion or something, a situation na related sa boss or sa superior. Kung hindi man ikaw yung superior dyan. Ngayon sa love life, yung iba dito pwedeng magkakaproblema kayo sa friendship. Pwedeng magkaibigan na nagkakatalo dahil lang sa love life. Or yung iba, pwedeng na-jeopardize yung friendship nyo kasi parang nagkaroon kayo ng attraction sa isa't isa. Ito yung mga scenarios na babanggitin ko kung ano yung nakaka-relate kayo. Pwedeng iba, third party situation to. Parang pwedeng nagkasulutan, yung binanggit ko nga na parang magkaibigan, tinalo yung jowa mo o tinalo mo yung jowa niya, basta ganun eh. For some of you, pwedeng karelasyon mo to, pero parang, may entra na third party, pwedeng dati magkasundo kayo, parang hindi na nagwo-work or parang nagkakalabuan. Okay? So, may delay when it comes to kung ano man to hinihintay mo, transactions, or pera, or message. Okay? Hello, Virgo. Ito yung maiksing reading mo para sa October 18 to 24, pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading lahat ng readings ko rito, General energies, saka love life energy, yun ang sisilipin natin. Maiksi lang. Okay, meron kang hangman dito, which is Pisces energy. Meron kang Three of Swords sa air signs, Gemini, Libra, Aquarius, no? Sa bottom mo, water sign din. Okay, kung naiinip ka na, kung nagkaroon ng waiting period, nagkaroon ng pagkakatenga, meron na put on hold, na delay, iniwan sa ere. So, nakikita ko matatapos na yung period na yan ng waiting, yung period ng pagiging pag-aalinlangan or period ng uncertainty. Kasi naiwan na kabitin eh. So, nasisense ko rito is matatapos na yung paghihintay na yon, no? Magkakaroon na ng continuation. Ano man yung mga natenga rito, ano man yung naiwan sa ere, yun na nafe-feel ko, no? So, to me, this is positive. Kasi, matatapos na yung period na wala kang magawa, nakasuspend, no? So, sa career mo man yan or in general, sa love life mo, yes, nakikita ko rin na maganda kasi ito ay card ng healing, no? So, nakikita ko is recovery period from a breakup or a heartbreak, from a betrayal. So, love life man yung betrayal na yan o hindi, no, nakikita ko, pwedeng iniwan ka sa ere nitong person na to, or na-stuck ka sa pagiging broken-hearted, kung na-stuck ka man doon, nakikita ko ito na yung period na unti-unti mo nang natatanggap, unti-unti ka nang nag-heal, and unti-unti na ring magbabago yung situation mo, kasi mag-o-open ka na uli sa panibagong chapter.
Okay? Pwedeng yung iba, this is a sign ng pwedeng mag-heal yung connection mo na yun eh. Although possibility lang naman yun na baka sakaling um, magkaroon ng chance na maayos yung breakup ninyo, no, or yung connection nyo ng tao na yun. Itong tao na to na nanakit mismo sa'yo. Pwede rin namang hindi magkabalikan pero parang magkaroon na lang siguro ng closure, acceptance, moving forward in pagkakapatawaran. Okay? Someone is thinking about you. Pwedeng missing you, thinking about you, manifesting. Okay? Libra, this is your reading for the week of October 18 to 24. Short reading only, general energies and love life. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko dyan, Libra, ito naman ay timeless reading, kagaya ng lahat ng readings ko rito. Kaya kahit kailan pwede nyo panoorin yung mga yan. Okay, meron ka 5 of Swords, 8 of Swords. May air signs dito. Gemini, Libra, Aquarius energy ito. Tsaka meron ka ring water sa bottom ng deck mo, no? Pwedeng may Cancer, Scorpio, Pisces energy na naligaw dyan. Okay? So, Libra, nakikita ko masosolve na yung problema mo. Ito yung general energies mo eh. Kung ano man itong failure na naranasan mo, defeat, something na unsuccessful, or alam mo yon, something na nagbibigay sa'yo ng stress, something na pinoproblema mo, I think matatapos na yung sakit ng ulo mo na yan, pressure, stress. Or yung gulo, ano man itong chaotic, problematic situation na to na nagbibigay ng migraine sa iyo lately. Okay? So, ang nakikita ko dito is, kung nagkaroon man ng something na unsuccessful yung naging outcome is, makakabangon ka na doon and makakapag-start ka na uli ng panibago. Makaka-recover ka na doon. Okay? Pagdating naman sa love life mo, oo, makakalaya ka na rin. Libra, itong person na nagbigay ng mga sama ng loob sa'yo, wrinkles, problema, sakit ng ulo, stress. Matatapos na yan. Makakalaya ka na dyan sa toxic person na yan. Okay? Kung noong una wala kang magawa dyan, well ngayon, okay, sorry na lang siya, pero ngayon, akala mo lang hindi mo kaya, akala mo hindi ka na makakaalis dyan, natrap ka na forever, but no. Lumilitaw dito na magagawa mo rin finally na makaalis dyan. Maisisave mo na yung sarili mo or makakaalis ka na dyan. Okay? So, good news yan. Nakikita ko rin na maaaring maging successful yung mga pakikipag-collaborate mo. Kung may mga transactions ka man, nakikita ko rin na may mga bago kang makikilala, possible na romantic, possible na friendship, or mga tao na makakakonect mo pagdating sa business or sa career. Okay? So, nakikita ko dito is magiging happy ka. Pwedeng may maimbitahan ka sa mga social events. Okay? Maraming socializing. No? Ano connections ito? In general man or in love life. Okay? Scorpio, this is your reading for the week of October 18 to 24 or next 7 days. Kung kailan mo mapanood ito, kung lumipas man yung mga petsang binanggit ko. Basta ito ay pang 7 days. Kung hindi man October 18 to 24, kung kailan man ito mapadpad sa'yo. Okay? General energies saka love life mo isisilipin natin, maiksing reading lang. Kasi itong ginagawa ko ay 12 signs, no? So, titipakin ko na lang bawat sign. Kasi nakakapagod magdaldal eh. May air signs dito. Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin namang may water. Cancer, Scorpio, Pisces, and Leo energy sa bottom. Meron something na biglaan with the Knight of Swords, no? Ewan ko, bigla ang lakad.
Meron something dito, general energy to ha. Meron something dito biglaan, kailangan alisto ka, kailangan mabilis ka mag-isip, mag-decide, mag-take ng action, hindi pwedeng patulog-tulog sa pansitan. Okay? Meron ditong something na pwedeng, maaaring magiging nakaka-stress kasi parang mabibigla ka eh. Kailangan mo umaksyon agad or mag-decide agad or puntahan agad. No? Something na urgent. Okay? Okay, yun yung nafe-feel ko. Sa love life mo, pwedeng ano lang ito, something na bumabalik-balik lang sa isip mo o isip ng person mo. Past person, pwede rin naman. Pwedeng nagiging nostalgic lang, pwedeng wala namang something going on, no? Pwedeng bigla ka lang niya naalala or bigla mo lang siyang na-miss, yung mga ganong tipo. Or bigla lang, all of a sudden, nagparamdam, yung mga ganon. Merong energy dito, okay? Merong energy dito na parang napanghihinaan ng loob, okay? Someone na pwedeng marupok, hindi kayang magtiis, hindi kayang maghintay. Someone na hindi makapagtago ng emosyon niya, hindi niya mapigilan yung sarili niya. Sagittarius, ito yung reading mo for October 18 to 24. General energies tsaka love life mo, maiksing reading lang. Kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, ito ay timeless reading. Okay? Okay, ma-fire dito. Meron ka ditong Aries, Leo, Sagittarius energy, tsaka Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron dito sa general energies mo. Okay, pagdating sa financial, nakikita ko mukhang stable na wala ka pa problemahin. Sa career, sa negosyo, sa financial, overall in general. Oo, nakikita ko rin dito na parang someone who is not willing to share or i-give up kung ano yung dapat i-give up dyan. Still holding on or pwedeng nagkikling eh, parang ayaw maglabas ng pera. Basta kung ano man yan, kung hindi man yan about pera, material, pwedeng ayaw i-give up, ayaw bitiwan kung ano man ito sa general energies mo. Now, pagdating dito sa love life mo, hindi maganda. So, nakikita ko parang nawawala na ng tiwala, nagkakaroon ng mga trust issues, insecurities, nagkakaroon ng mga selusan, pwedeng nawawalan na rin ng gana, ng passion, ng physical touch, nawawalan na ng affection dito sa relationship. Hindi na stable, yun yung nafe-feel ko. Okay? Wait lang. Sino na ba tayo? Si Capricorn. Ayan. Capricorn, ito yung reading mo for October 18 to 24. Pero kahit lumipas yan, ito ay timeless reading kung kailan makarating sa'yo. General energies at saka love life mo yung titignan natin. Quick reading lang ito. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, pwede ring may water, pwede ring may earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. So, nakikita ko dito, tampuhan, intriga, inggitan, samaan ng loob between friends, family, or kung saan man lugar yan. Nakikita ko na kawalan ng koordinasyon, kawalan ng communication, unity. Sa trabaho man yan, sa family, or sa friendship. Okay? Parang ang energy nito pag pumunta ka doon, parang mafe-feel mo na parang okay, awkward, parang hindi ka welcome, hindi ka tinatanggap ng maayos, hindi ka belong.
hindi ka papansinin, o kung sa party yan, parang may social event, party, parang mapapanisan ka ng laway, magiging wallflower ka, alam mo yun, parang, sabi ko nga parang hindi ka magiging comfortable doon, awkward feeling. In general to, sa general. Okay. So, nakikita ko dito is mga friendships na maaaring masira or magkaroon nga ng problem, tampuhan, issues. Okay? Pwedeng energy din ng pagiging homesick para sa iba sa inyo. Ngayon, sa love life mo, nakikita ko itong person na to, kung sino man to, naging maloko to, nagsinungaling, binitray ka niya, gumawa ng kalokohan, atraso sa'yo. No? Pero nakikita ko parang magre-rebound tong person na to eh. Hindi ko alam kung for good na yung pagbabago niya o pwedeng inuuto ka lang din niya. Parang trying to makuha uli yung tiwala mo. Trying to win you back. No? So yan, nasisense ko rito. Pero parang energy ng parang nagpaplano uling bumalik or i-convince ka niya para mapatawad mo siya or para maabsuelto siya doon sa ginawa niya. Pero pwede rin naman kasing repentance kung talaga nagbabago siya. Okay? Ipoprove nga niya yun sa'yo. Ewan ko. At sabi ko nga, i-win back ka, tatry niyang kunin uli yung loob mo. Tiwala mo. Okay? Aquarius, ito yung reading mo for the week ng October 18 to 24 or next 7 days or kung kailan mo man mapanood itong reading na to kung hindi man yung mga petsa na yan. Lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Kahit anong petsa pa ilagay ko dyan. General energies at saka love life energies mo. Yung natin dito. Babasahin natin. Maiksing reading lang. Okay, meron ka ditong air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ding Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. At saka sa bottom mo, Seven of Swords, air. Sa general energies mo, mukhang sasama loob mo rito, Aquarius, no? So, may some kind of betrayal, loss, pagiging broken-hearted over something. Pero hindi pa ito yung love life Iba pa to, general energy. Pero pwede rin naman love life yan since general energy yan. Okay, it could be related sa business, sa career, sa pamilya, sa love life mo. Masasaktan ka Madidisappoint ka, sasama loob mo. Kasi ito ay painful na sitwasyon. Okay, for when it comes to health, masakit yan. Pwedeng masugat, pwedeng magkaroon ng surgery, or heart problems, no? O pwedeng yan away, tears, pagkabigo, betrayal, anything painful na pagdadaanan mo. Tapos sa love life mo, nakikita ko, pwede nga talaga may breakup. Magdating sa love life mo, nakikita ko dito parang bibitiwan na. Hindi ko alam kung ikaw ba yung bibitiw na rito o ikaw yung idadump. Kasi parang may mamimili dito sa dalawa. Pwedeng namamangka sa dalawang ilog tapos yung isa ididispatcha na. Pwedeng pinagsabay. Okay, hindi mo ina-expect kaya nga masakit, no? Hindi mo ina-expect na niloloko ka pala, tatlo pala kayo dito, betrayal and all. So may sasalya na, meron na ditong bibitiwan. Ano ba tawag doon? I-dispatch siya pagdating sa love life. Ayan, maloko yan. Maloko. May trickery, deceit, betrayal talaga. Pisces. Reading mo for the week ng October 18 to 24. Pero kahit kailan man makarating sa ito, lumipas man mga petsa na yan, ito ay timeless reading.
General energies at saka love life yung babasahin ko rito. Maiksing reading lang. Okay? So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may Earth. Taurus, Virgo, Capricorn. Water na kapareho mo, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Okay? So, general energies mo, nakikita ko parang mukhang hindi pa ito yung moment na hinihintay mo or may hinihintay ka, pwedeng hindi pa darating yun. Hindi mo pa matatanggap, hindi pa mangyayari. Meron something dito na hindi ka uubra, pwedeng hindi ka qualified, pwedeng kulang yung skills mo, kulang yung kaalaman mo dyan, or pwedeng this is a situation wherein parang kulang yung impormasyon, or may mga bagay ka pa na kailangan aralin mo pa, mag-training ka pa. For some of you, pwedeng may delay when it comes to messages, transactions, sa pera, sa mga ini-expect, no? Kung ito ay sign ng pag-aaral, pwedeng hindi ka pa makakagraduate or hindi ka pa makaka-enroll or hindi sapat yung natutunan mo dyan, no? Sabi ko nga, pwedeng kulang sa skills, kulang sa knowledge. Or someone na hindi siya willing matuto. Kung ikaw man yan yung person na tinutukoy dito, in general. Hindi siya willing matuto pwedeng tamad, no? Alam mo yun? Or talagang hindi lang siya interesado, ayaw niya mag-aral, ayaw niya matutunan. Hindi siya trainable, hindi siya flexible. Ito wasted time, wasted talent, wasted resources kung ako tatanungin in general. Ngayon, when it comes to love life, mukhang hindi kayo on the same page na itong person na to. Pwedeng yung isa may feelings, yung isa wala, or pwedeng yung isa may feelings pa, pero yung isa nawawala na yung feelings. Pwedeng disconnected, walang communication, pwedeng may break up or cool off. Okay? Pwedeng one-sided, no? Kumbaga, yung isa lang yung nasasaktan, yung isa lang may feelings, pero yung isa opposite. Hindi nare-reciprocate. Okay? Nagkakaroon ng misunderstanding, ng disconnection, disharmony dito sa relationship niyo or connection niyo. Bakit? Kasi pwedeng naguguluhan ng isip nito Pwedeng yung isa sa inyo, dalawa yung kakonect. No? Either ikaw o siya, may iba pang kakonect. Pwedeng pinagsasabay, pwedeng namimili, o kung naliligaw pa lang, nandun pa lang sa early stages. Pwedeng may hindi pipiliin dito, either ikaw yung hindi pipiliin. Basta merong tatanggalin sa equation, may i-dispatch siya, may pagpipilian dito. And dahil baliktad yung mga yan, maaaring ikaw yung hindi piliin. Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong reading. Maraming salamat. Take care. God bless.